Okay, ganun pa rin. Ayan sa guys, naging 13. Okay. So napakaganda ng ano niya guys. Hello guys, welcome back na naman sa ating YouTube channel. So isang makulimlim na araw. So ngayong araw na to guys, so galing tayo sa nakabili tayo ng ating PLDT R281. Ayan. So ayan guys. So maswerte tayo kasi napakamura lang ng bili natin dito guys. Second hand lang siya pero hindi pa niya masyadong nagamit. Ayan o. PLDT R281. So yan, may lagayan siya ng antenna. Ito ang kanyang power adapter. Ayan. So naisipan ko kasi palitan yung dating modem ko na Globe at Home kasi napakahina ng signal. So try natin to kung mag-i-improve ba yung kanyang speed test. So try natin itong speed test mamaya guys. So ayun, pagpasensyahan nyo na yung aso sa kabilang bahay guys. Tinatawal niya tayo. So ayan siya guys, nabili natin to sa halagang 500 pesos lang. Ayan, second hand siya. So yung mga brand new nito ay nasa siguro mga 1.9 or 2K. So ayan, second hand lang yung binili natin kasi ganun rin naman yung kanyang performance. So subukan na lang natin mamaya kung meron bang improvement yung kanyang speed test. So ito yung open line na modem ko guys. Ayan yung model niya, B315S. Yan, B315S-396. So mag-try tayong mag-speed test nito. So nakakabit na yung outdoor antenna niya. So try natin mag-speed test. So ang gamit natin ay Rocket SIM. So ayan guys. Ayan siya. So try natin mag-speed test. So ngayon punta tayo sa ating Wi-Fi setting guys. So try nating mag-connect sa Globe at Home. And ito yung Globe at Home ko guys, connected na siya. Yung piso Wi-Fi Davao. Yan yung SSID niya. So try nating i-speed test. So yan, punta tayo sa speed test. So ayan. Ayan, mayroon siyang outdoor antenna guys. Try natin kung ilang Mbps yung kaya niya. Okay, yung Globe Telecom yung kanyang service provider. Okay. So ngayon ang oras ngayon guys ay 3:35 PM. So napakahina ng kanyang 2.48 lang yung download niya. So okay yung kanyang upload 5.07 no. Tapos yung ping niya, yan, yung ping niya 134. So masyadong mahina siya guys kahit na mayroon siyang antenna. So try natin mag speed test ulit for the second time. Okay, ayan yung ping niya 102. So masyadong mabagal talaga guys. Yan napakabagal kapag ganitong oras guys. So nagiging congested yung signal ng ating network.
Okay, nagiging 1.74. Tapos yung upload niya 4 Mbps. Ayan. 4.15. Ayun siya guys. So nakita nyo naman, sobrang napakabagal talaga ng kanyang speed test. So mamaya itatry natin yung bago nating bili, yung second hand na modem natin. So ito na yung ano natin guys, yung modem na ginamit natin kanina. So napakahina ng kanyang speed test kahit na mayroon siyang outdoor antenna. So kukunin natin yung SIM dito, ta-transfer natin dito. So yan, ito yung kanyang SIM. Ayan, Smart Bro na ito, Rocket SIM na only data 499. So try nating dito natin ilagay yung SIM natin. Okay na, yan na, umilaw na yung kanyang red. Ayan. Tapos 3 bar, naka 3 bar ang kanyang signal. So ayan, mag-connect tayo dito sa ating PLDT home. Okay, hanapin na natin yung kanyang SSID. Ayan sa guys. So ayan, ayan. Ayan, PLDT, try natin mag-connect dito. Okay, connected na siya guys. Ayan, kumukurap-kurap na yung ano niya. So kanina nag speed test tayo dito sa ating Huawei na modem. So napakahina ng kanyang Mbps. So ngayon ito may internet na siya, try nating mag speed test. So punta lang tayo sa speed test guys. Yan. So susubukan natin mag speed test kung okay ba yung kanyang download at saka yung upload niya. Okay. Okay, yung kanyang server, DataBeam Business Solution. Okay. So wala pa yung antenna guys. So pumapalo na sa 10. Ayan o. Naka 10 Mbps 11. So ayan siya guys, wala pa yung antenna pero ang lakas na. Yun o. 11.1 yung kanyang download at saka yung upload niya 4.41. So napaka okay guys. So ayan, mag speed test tayo ulit. Ayan, try natin sa second time. Okay, ganun pa rin. Ayan sa guys, naging 13. Okay. So napakaganda ng ano niya guys. Napakaganda ng palo ng kanyang ano, ping. Yung kanyang ping nasa 102. Okay, mas lalong tumaas pa. 12.8 yung kanyang download, saka 12.3 yung kanyang upload. So napakaganda ng ano na to guys. Ano pa kaya kapag mayroon na siyang outdoor antenna? Ito yung lagayan ng antenna niya. So ayan, napaka okay yung kanyang ano guys, speed. So try natin mag speed ulit, baka na-scam tayo. Okay,
So yun. So ayun. Yun, naging 5 na lang. Parang na-scam tayo ah. Yun, 7. Okay. So hindi siya nakaabot ng 10. So ayan, yung kanyang upload. Mataas yung kanyang upload. Ganun pa rin guys. Stable yung kanyang speed. Okay. So try natin ulit. Laruhin lang natin to guys. Yun oh. Ayun. Okay, stable yung kanyang speed guys. Hindi siya bumababa. So bumababa lang siya pero medyo ano lang, konti lang. Unlike dito sa isa kanina na halos hindi talaga makagalaw sa 2 Mbps. Pero ito, yung PLDT natin, napakalakas. So okay, ibalik muna natin dito, baka nagloko lang yung kanina. So try natin siyang ibalik yung simpak niya dito. Ayan. Okay, umilaw na yung kanyang indicator. Tapos naka-blue. Okay, ibig sabihin kapag ka nag-blue ito guys, nakakasagap siya ng 4G. Tapos kapag red naman, ibig sabihin wala siyang nasasagap na signal. So ngayon yung nasasagap niya nasa 4G at saka full bar siya kahit walang antena. So ngayon guys, try natin mag speed test. So mag-connect lang tayo. So nawala na tayo sa kanina, PLDT. So dito tayo sa piso wifi. Ayan. Ito yung SSID ng B315-936. So ito yung SSID niya. Piso wifi Davao. So try natin. So ayan. Okay, connected na tayo. So ngayon try nating mag speed test. So try nating mag speed test. Ayan, smart. Okay, go. Okay, ayan siya guys, no? Malayong malayo siya dito sa PLDT natin. So yun, naka 3 Mbps lang siya. 3.4 Mbps. Yung kanyang download. Saka yung ping niya, mababa. Nasa 40 lang. Tapos yung upload niya, nasa 1.6 Mbps lang. 1.06. Okay, mababa talaga guys. So try natin ulit. Okay, second time. Ayun oh. So mas lalong bumaba guys. So malayo talaga ang... So ayun na nga guys, yung ginawa nating review. So ito na yung resulta. So based on my experience, so lamang na lamang talaga si PLDT kaysa kay Globe Atom. So nakadepende na rin yan sa inyong location guys. So kung halimbawa malakas yung signal ng smart, so mas malakas yung PLDT dyan. So kung mahina yung sa TM, so mahina rin yung sa Globe. Ayan sa guys, so disclaimer lang po sa mga gumagamit ng Globe Atom at o mga seller ng product na to. Hindi naman sa naninira tayo ng product.
Ang sa akin na naman ay makapagsagawa ng sariling review patungkol sa product na to. So, yun nga guys. Maraming salamat sa panonood ng aking video. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo ang notification bell para updated kayo sa mga ginagawa nating video guys na makakatulong sa inyo. So, yan lang po at maraming salamat. Ayan na guys, siniset up na natin yung ating modem sa ating Vindo machine at nang magamit na natin to guys. So hopefully maganda yung kalalabasan ng ating modem guys para hindi na panay-reklamo yung ating mga client nito guys. Okay, at hanggang dito na lang yung ating video at maraming salamat sa panonood guys.